Sa kasaysayan ng pamamahayag sa Pilipinas, may ilang personalidad na hindi lamang naging saksi ng mahalagang pangyayari ng bansa, kundi naging bahagi mismo ng kolektibong alaala ng sambayan ng Pilipino. Isa sa mga pinakatanyag at pinakakinikilalang mukha sa larangan ng broadcast journalism ay si Doris Bigornia. Sa loob ng maraming dekada, ang kanyang boses, estilo ng pagtatanong at matapang na presensya sa telebisyon ay naging simbolo ng paghahanap ng katotohanan, pananagutan ng kapangyarihan at malasakit sa ordinaryong mamamayan. Hindi lamang siya isang tagapagbalita kundi isang institusyon sa media na hinubog ng panahon, karanasan at personal na paninindigan. Si Doris Bigornia ay sinilang sa Pilipinas at lumaki sa isang pamilyang nagbibigay halaga sa edukasyon at disiplina. Bata pa lamang ay kapansin-pansin ang kanyang likas na katalinuhan at kakayahang magsalita. Hindi man agad malinaw sa kanya ang landas patungo sa media noong kanyang kabataan, maaga nang nahubog ang kanyang kritikal na pag-iisip at matinding interes sa mga isyong panlipunan. Nag-aral siya sa mga prestihiyosong paaralan at kumuha ng kursong may kaugnayan sa komunikasyon at pamamahayag, kung saan lalo pang nahasa ang kanyang kakayahan sa pagsusulat, pananaliksik at pampublikong pagsasalita. Ang pagpasok ni Doris Bigornia sa mundo ng media ay hindi bunga ng biglaang kasikatan, kundi ng tiyaga at patuloy na pagpupunyagi. Nagsimula siya sa likod ng kamera bilang researcher at production staff, kung saan natutunan niya ang mga technical at ethical na aspeto ng pagbabalita. Ang mga unang taong ito ang nagbigay sa kanya ng matibay na pundasyon sa kung paano gumagana ang newsroom, kung paano hinahabi ang isang balita mula sa impormasyon, at kung paano pinangangalagaan ang kredibilidad ng isang istorya. Sa panahong ito rin siya napansin ng mga veteranong mamamahayag at executive sa industriya na siyang nagbigay sa kanya ng pagkakataong humarap sa kamera. Bagamat walang isang taong may tuturing na nakadiskubre kay Doris Bigornia, mahalagang banggitin na ang kanyang pag-angat ay resulta ng mga nakakataas sa kanya sa media organization na kanyang kinabibilangan. Ang kanyang husay sa live reporting, malino na diksyon at kakayahang magpaliwanag ng komplikadong issue sa parang maintindihan ng karaniwang Pilipino ang naging susi upang siya ay maitalaga bilang news anchor at field reporter. Dito nagsimulang makilala ang kanyang pangalan at boses sa buong bansa. Ang tunay na kasikatan ni Doris Bigornia ay umusbong nang siya ay maging pangunahing anchor ng mga programang pambalita at public affairs sa mga panahong kritikal sa kasaysayan ng Pilipinas, mula sa mga kudeta, halalan, sakuna hanggang sa malalaking isyong pampolitika. Naroon siya, nagtatanong, naguulat at nagbibigay konteksto. Ang kanyang estilo ng panayam ay direkta, minsan ay mataas, ngunit laging nakatuon sa pagkuha ng malinaw na sagot para sa publiko. Hindi siya natatakot magtanong ng may hirap na tanong, kahit pa ang kaharap niya ay isang makapangyarihang politiko o opisyal ng gobyerno. Marami ring parangal ang pinagkaloob kay Doris Bigornia bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa pamamahayag. Ilan sa mga ito ay mula sa mga prestihiyosong award-giving bodies sa loob at labas ng bansa. Ang mga parangal na ito hindi lamang patunay ng kanyang profesional na kahusayan kundi indikasyon din ng tiwala ng publiko at ng kanyang mga kasamahan sa industriya. Sa kabila ng mga pagkilalang ito, nanatili siyang mapagpakumbaba at patuloy na itinuturing ang kanyang sarili bilang lingkod ng bayan sa pamamagitan ng media. Sa larangan ng news at public affairs sa Pilipinas, malaki ang naiambag ni Doris Bigornia. Isa siya sa mga nagtakda ng pamantayan sa matapang ngunit patas na pagbabalita. Ang kanyang trabaho ay nagsilbing inspirasyon sa mga kabataang nais pasukin ang mundo ng journalism. Ipinakita niya na ang pagiging mamamahayag ay hindi lamang tungkol sa pagbasa ng balita sa teleprompter kundi tungkol sa pag-unawa sa konteksto, pagprotekta sa katotohanan at pagbibigay boses sa mga walang boses. Ang kanyang presensya sa telebisyon ay naging simbolo ng kredibilidad sa panahon kung kailan madalas na kinukwestiyon ang integridad ng media. Isa sa mga dahilan kung bakit minahal at nagustuhan ng mga Pilipino si Doris Bigornia ay ang kanyang pagiging totoo at hindi plastic sa harap ng kamera. Ramdam ng manonood ang kanyang sinseridad, lalo na kapag tinatalakay ang mga isyong may direktang epekto sa buhay ng ordinaryong mamamayan. Druga! Madam Secretary. Huwag ganun. Walang ganun. Trip-trip lang yun. Druga na naman. Hindi, pero seryoso yun, ha? Hindi makamove on, no? Hindi ka makamove on. Hindi rin ako makamove on. Sabi nga ni Chris. Hindi siya takot magpakita ng emosyon kapag kinakailangan.
ngunit marunong ding panatilihin ang profesionalismo. Para sa marami, siya ay hindi lamang anchor kundi isang mapagkakatiwalaang kaibigan na nagdadala ng balita sa kanilang mga tahanan. Gayunpaman, tulad ng maraming kilalang personalidad, hindi rin nakaligtas si Doris Bigornia sa mga kontrobersiya. May mga pagkakataong ang kanyang matapang na panindigan at diretsahang pagtatanong ay nagdulot ng hindi pagkakaunawaan, kritisismo at maging mga isyong legal. May mga sektor na tumuligsa sa kanya, lalo na kapag ang kanyang mga ulat ay tumatama sa interes ng makapangyarihan. Sa kabila nito, nanindigan siya sa kanyang prinsipyo bilang mamamahayag at patuloy na ipinaglaban ng kalayaan ng pamamahayag. Ang mga kontrobersiyang ito ay lalo pang nagpatibay sa kanyang imahe bilang isang journalist na hindi kayang patahimikin. Sa kanyang personal na buhay, si Doris Bigornia ay kilala bilang pribadong tao. Hindi siya madalas magbahagi ng detalye tungkol sa kanyang pamilya at personal na relasyon. Isang desisyong sinasadya upang mapanatili ang hangganan sa pagitan ng kanyang profesional at pribadong mundo. Gayunpaman, alam ng publiko na siya ay isang ina at isang taong may malalim na pagpapahalaga sa pamilya. Ang kanyang karanasan bilang magulang at bilang babae sa isang industriyang dominado noon ng kalalakihan ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pananaw sa mga isyong panlipunan, partikular na iyong may kinalaman sa kababaihan at kabataan. Sa kasalukuyan, patuloy pa ring aktibo si Doris Bigornia sa larangan ng media. Bagamat hindi na kasing dalas ng dati ang kanyang paglabas sa telebisyon, madalas ang mahabang panahon sa isang malaking network, pinili niya magpatuloy sa kanyang karera sa ibang platform, kabilang ang mga programang pampubliko at digital media. Patuloy siyang nagsusulat, nagbibigay ng opinyon at lumalahok sa mga diskusyong may kinalaman sa pamamahayag, demokrasya at kalagayan ng bansa. Para sa kanya, ang pagiging mamamahayag ay hindi manatapos sa isang network o programa. Ito ay isang bukasyon na daladala hanggang sa huli. Sa kabuuan, ang buhay at karera ni Doris Bigornia ay salamin ng ebolusyon ng Philippine journalism. Mula sa kanyang mga unang hakbang sa likod ng kamera hanggang sa pagiging isa sa mga pinakakilalang mukha ng balita sa bansa, ang kanyang kwento ay kwento ng determinasyon, tapang at integridad. Sa panahong patuloy na hinahamon ng katotohanan ng mga maling impormasyon at propaganda, ang mga tulad ni Doris Bigornia ay nagsisilbing paalala na may mga mamamahayag na handang manindigan para sa katotohanan. Ano man ang kapalit. Sa pagtatapos, may tuturing si Doris Bigornia bilang isa sa mga haligi ng makabagong pamamahayag sa Pilipinas. Ang kanyang impluwensya hindi lamang nasusukat sa ratings o parangal, kundi sa tiwala at respeto ng sambayan ng Pilipino. Ang kanyang boses ay maaaring mas bihira ng marinig sa telebisyon, ngunit ang kanyang pamana sa larangan ng balita ay mananatiling buhay sa bawat mamamahayag na piniling maging tapat, matapang at makatao. Siya ay patunay na ang tunay na journalist ay hindi lamang naghahatid ng balita, kundi naglilingkod sa bayan. Paano po ma'am kung pamilya ang pupunta? Siyempre, ito yung first time ulit na pupunta Sama-sama. sila sa mall. Oo. Nako, pag titingnan mo yung guidelines, anong binabasa ko, let's say for example, kung private vehicle, ang allowed is 2 pasahero per row. Ibig sabihin, ang makakasakay lang 4. So kung pamilya kayo, 4 ang makakasakay.